simoy ng hangin. Magalat ang mga bituin. Ito'y naniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ito'y naniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin siya. Purihin siya. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Happy Saturday! Happy Patriarchal Day! It's Saturday! Happy weekends po, mga kapatid, sa inyong lahat. Sabado ngayon, ha? Walang pasok, kaya kailangan kasama namin lahat kayo. Stop niyo po muna. You have the whole day to do whatever you want to do. Pero itong oras na ito, sandali lang naman po ito. Samahan niyo po kami, mga kapatid. At ito naman po'y kailangan natin sa pamumuhay natin araw-araw. Kaya let us always give time to the Word of God. At sa atin pong pagpapatuloy ngayon ng ating series at pangwakas na po ito. Amen. Nang sinimulan natin ng Lunes. Siguro naman, no, Sister Lisa, sa natalakay natin sa buong linggo, wala nang magrereklamo kung bakit nang dumadanas tayo ng mga pagsubok. Una nga po, diniscuss po natin na ang lahat po ay dumaranas ng pagsubok. Yung iba severe ang mga pagsubok, yung iba light lang naman, yung iba sakto lang. At ito po ay dinaranas natin mentally, some bodily dahil may mga sakit, yung iba naman po financially. Diba? Meron ding emotionally, nadidepress. So lahat po tayo ay hindi exempted dito. Pero ang kagaangan ng lahat ng pagdadaanan, yung pinagdadaanan natin presently, at yung mga pagdadaanan pa, sasabihin mo iba, wag na lang. Hindi ho pwede. Sa ayaw at sa gusto po natin, habang tayo po ay nandito sa lupa, tayo po ay patuloy na daranas ng pagsubok. Hindi po yan maiiwasan, mga kapatid. Kasama po yan. Kung ang Panginoon nga po ay nagsuffer, tayo pa po kaya. Pero ang kagandahan po nito, habang pinag-aaralan natin ito, nagkakaroon po tayo ng pangunawa kung bakit po dumaranas ito sa atin. At ito naman po ay makakatulong ng malaki para po hindi tayo magrebelde, di ba? Yung isa sa response. Hindi po, we will not despise them. At hindi po tayo
ibe-bear natin siya at tayo rin po ang makikinabang sa mga ganitong pagsubok pag nauunawaan natin. Sa araw po na ito, mga kapatid, ay i-discuss naman po at ituturo at isi-share sa atin ni Sister Lisa, ano po ba ang purpose ng suffering sa buhay natin? Terry, siguro dapat mag-opening prayer muna Ay, di ba tayo nag-opening prayer? prayer? O, sige, mag-open ka na ng prayer. Amen. Thank you, Yan. Lord. After 4 days of waiting, talagang naranasan ko talagang ang suffering. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Lord, salamat po sa another privilege and opportunity, Lord, na magamit po sa araw na to, Panginoon. Lord, may your word, Lord, na tumimo sa aming mga puso, at Lord, ibaba mo po ang iyong anointing para sa akin at para sa lahat din na makikinig, ihanda ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, this topic, Lord, hindi po magiging pabigat, kundi magkakaroon kami ng kaliwanagan kung bakit dumaranas kami ng mga suffering. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Hindi pa pala tayo nag-pray, no? Ang dami na nang sinabi ko. Suffering, 4 days na raw pong nagsasuffer, Sister Lisa, dahil Sa paghihintay. sa paghihintay, oo. Kasi po, ang biruan namin dito, habang hindi ka pa nasasalang dito at nakakapagturo, masakit daw po sa tiyan, sa nervyos. Parang Ano? kang nagle-labor. Nag-aanta. Ay, hindi ako makaka-relate dyan. Hindi ako nag-labor. Ayan. Ito po'y makikita pa rin natin sa Philippians 1:29, yung atin pong VOTD for the whole week. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Amen. Gusto kong basahin sa Tagalog, Seria. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ito pong topic na to na Christian suffering, ang napunta po sa aking part ay yung the purpose of suffering. Alam nyo, tinignan ko sa Tagalog yung purpose . Sabi nga, layunin, hangarin. Yung suffering naman, alam naman natin, pagdurusa, hirap, sakit, kahirapan, sabi nga ni Mami Paz kahapon, mga pagsubok sa buhay, kalbaryo pa nga . Pero, sabi nga, may layunin ang ating mga pagdurusa sa ating buhay. Kahit pala ito'y pagdurusa, merong layunin. Ano kaya ito? Ito yung alamin natin. 5 bagay po to na gusto ko pong bigyan ng diin. Unang-una, to prove our sonship. Sa Tagalog nga, mapatunayan ang ating pagiging anak. Nakalagay po sa Hebrews 12 verse 8. Sa Tagalog ko gustong basahin. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi tayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Kaya pala, dadagdagan ko mapatunayan ang ating pagiging tunay na anak. Kasi kung hindi natin may mararanasan ng pagdidisiplina ng ating Panginoon, hindi pala tayo magiging tunay na anak. Gusto mo bang maging anak sa labas? Ayaw, Ay, hindi, ayaw. Ayaw, di ba? Tayo yung mga tunay na anak. Gusto ko lang po yung gustong sharing na alala ko. Kasi si Sister Joy, ako yung pinakukuha ng card ni Brother Thomas. Ngayon, medyo nung last year, mababa yung grade nitong bata. Ngayon, ako yung kinausap nung teacher. Sabing ganon, Ma'am, pakisabi po kay Mrs. Belmonte, bawasan ng gadget yung bata. Kasi maski daw sa school, pagka oras na ng lecture, inaantok. Bakit kaya? Ibig sabihin, napupuyat. Ano yung pinagkakapuyatan? Diba? Di nalaman ko nga kay Sister Joy, yung gadget nga, yung paglalaro, yung sinasabing ML. Ngayon, dinisiplina nung magulang. Ito nga Sister Joy. Ang sabi niya, hindi gagamitin ang gadget from Monday to Friday. Saturday na lang pagka wala ng pasok. Ngayon, ginawa naman ng bata. Dinisiplina talaga. Ngayon, di ba ang nakakatuwa, sinunod niya yung mother niya, maganda yung naging resulta. Di ba? Kaya ganun din tayo.
tayo, dinidisiplina ng ating Panginoon kasi tayo'y mga anak niya. Yan po yung unang-una ha, mapatunayan ang ating pagiging anak. Yung pangalawa naman, to profit us. Sabi nga sa Tagalog, para sa ating kapakinabangan. Magkaroon tayo ng, sabi nga, to benefit from. Sa Hebrews 12 verse 10, sa Tagalog ko din gustong basahin, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Medyo may karugtong ito yung pangatlo Okay. To produce holiness. Ipagsasamahin ko na yung to profit us at saka yung to produce holiness. Sabi nga, kapag nagtitiis ka, halimbawa, sa magsasaka, di ba? Ang laki ng pagtitiis nila dyan sa pagtatanim, di ba? Mahirap kasi yun Oo, mahirap. Pero ano naman ang kapakinabangan, di ba? Nakinabang sila sa pag nakita nila yung pagtubo. Pag nag-harvest na Oo, nag-harvest na. Ito naman yung pangatlo, yung to produce holiness. Sabi nga, mabuhay sa kabanalan at sundin ang mga utos. Tandaan natin, afflictions are designed to make us partakers of God's holiness. Amen. Nabanggit din ni Sister Nene yung partakers Tama. Yung partakers, ito pala yung partnership na ang magandang sa narinig ko kay Sister Nene. Partnership in His fellowship with His suffering. Kaya nga, suffering is the discipline of our loving Heavenly Father so that we come to share His righteousness and holiness. Amen. Sabi nga, naalala ko tuloy yung sharing ni Sister Bing. Diba? Yung preparation for us, itong pandemic. Yes, oo. Kasi diba, parang kumbaga, itong 8 months, 9 months, 10 months, talagang parang months na ba? Parang going to 9 to 10 going months. to 9 months na. Parang ganun, diba? Long suffering. Yes, diba? Long suffering. Long suffering. Pero yung ginagawa nating ito, sabi nga ni Sister Bing, yung ating GMJ, yung morning devotion natin, Bible study, Sunday fellowship, preparation pala sa magiging ganito, sa magiging mararanasan nating pandemic na to. Yes. At yung pang-apat, to test us para tayo ay subukin. Hindi lang subukin, suriin. Gusto kong bigyan ng example yung yung ginto. Sa 1 Peter 1:7, di ba? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurian, dadakilain at pararangalin sa araw na mahayag si Hesukristo. Thank you, Lord. Yung to test at meron ako ding isang sharing Kasi lately, kundi lang po sa kaalaman ng lahat, gusto ko na rin i-share with their permission yung mga bata dito. Kasi nagkaroon sila ng parang, lumabas kasi, medyo nagmaluwag na lumabas sila, pinayagan naman namin. Ngayon napunta sila dito sa isang milk tea yung milk tea. Inalok sila ngayon ng trabaho. Siyempre, di nagsabi, yung anak ko, yung dalawa, hindi ko pinayagan kasi online sila, hindi siya fitted sa schedule kasi sa schedule. Meron 3 pinayagan. Siyempre, sa pagtatrabaho, tinitest dyan yung isa, for 2 days lang tinest. Hindi tinanggap? Hindi nakatagal. 2 days lang. 2 days lang? Oo. Yung isa, 5 days. Wow. Yung isa, medyo tumagal, nagkaroon ng 2 weeks. Ganon din tayo. Sabi, tinitest tayo ni Lord. Example nga ni Maripas sa ni Mami Pas, yung story ni Job, di ba? Testing. Kapag nakapasa ka, thank you, Lord. Amen. Amen, di ba? Ito naman yung panghuli, yung panlima. To produce a harvest. Ito na yung ilalabas ng Lord, yung resulta. Kayo'y magbunga at may aanihin. Sabi nga,
yung reward. Ito na yun mag-harvest na tayo ng reward Suffering is working for us a great reward in heaven that will make up for every loss here and 1,000-fold. Sa 2 Corinthians 4, verse 17, sa Tagalog po, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon at magbubunga ng kagalakang walang hanggan ay walang katulad. Naalala ko, Steri, yung lagi nating, kasi nga yung kompi, alam naman nating lahat, medyo nung naghati, di ba? Medyo matagal yung yung Suffering. suffering talagang yun. Lagi kami, kasi may telepono kami dyan sa household dati. Pag tumatawag ako, sabi niya, ang lagi niyang sinasabi sa akin, may katapusan ng lahat, may katapusan din. At yung katapusan nga yun, dumating, at ngayon, nagre-reap kami ng harvest. Amen. Diba? May Amen. makakapagsabi ba na, diba, ito na, nagre-reap, nag-produce ng harvest, Yes. itong long suffering natin. Thank you, Tama. Lord. And in my conclusion, sabi nga, recognize that in a sinful world, itong ating kinabibilangan, both good and evil people will suffer. Yes. But, the good person, yung good person dito, ito yung mga believers, has a promise from God that his or her suffering will one day come to an end. Instead, proclaim your faith in God and know that He cares and wait patiently for His aid. Amen. Thank you, Lord. Tandaan natin, suffering is God's way to teach, discipline, and refine us. Sa Romans 8 verse 28, that in all, All things God works together for good. For those who love Him and are called according to His purpose. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. So mga kapatid, nakita nyo na po kung ano yung purpose ng suffering. Kapag ka natutunan na kasi natin to, sasabihin mo, kaya nangyayari sa akin to. Kaya to ina-allow ni Lord. Ayan. Pero alam nyo, hindi naman po all the time, naiintindihan mo kaagad. Yes. Kasi minsan talaga may mga times na, bakit kaya inalaw ni Lord to? At hindi mawawala yun. Hindi mawawala. Sometimes po, we are questioning the Lord, not really questioning na nagde-demand ka or kaya sinisisi mo siya na, ba't mo to hinayaan? Hindi ganon. Sometimes we are asking, pinakamaganda pala, we do not question the Lord. We are asking the Lord na paintindi sa atin. Reveal niya yung purpose niya. Yes, tama. Gusto lang nating, Lord, i-reveal mo para masunod ko to ng ayon sa iyong kalooban. At maganda yung senior ni Sister Lisa na to prove our sonship na tayo yung mga anak ng Diyos. Kasi, nabanggit ko nga, di ba, kahapon ba o nung isang araw, na hindi gusto ng Diyos na lumaki ang mga anak niya na spoiled brat. Yes. Di ba? Maski naman tayo, pag nakakita tayo ng bata, di ba lagi sinishare ni Pastor yon? Na pagka ako nakakita ako sa mall ng mga batang, na nagtatantrums. tapos walang magawa ang nanay, tapos sinasampal pa yung nanay niya sa sobrang iyak niya. Naku, gustong-gusto ko po talagang kutusan. So, hindi magandang tignan. So, ayaw po ng Diyos na maging ganon ang itsura natin sa mga tao sa mundo. Gusto niya, disiplinado tayo at isang pamamaraan nga yan dito sa sufferings. Kasi alam nyo, di ba hindi natin nakikita ang pangangailangan natin sa Diyos hanggat hindi tayo umabot dun sa point na baksak ka na hindi, wala nang makakatulong na iba sa'yo kung hindi ang Diyos. Dun mo lang kasi nakikita yung your need of God. Kaya minsan inaalaw ng Diyos para makita natin na kailangan natin siya. Marami po kasing mga nabubuhay dito sa mundo, natatapos nga nung iba yung buhay nila nang hindi nila nakita their need of God. Kaya parang pag tinanong mo, anong nangyari sa buhay mo? Ano nga ba nangyari sa buhay ko? Di ba parang ang haba ng buhay pero parang Parang yung sasabi mo, walang kinatandaan. Walang kinatandaan. Kasi po, hanggat hindi po natin nakikita na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, hindi po natin masasagot ang lahat. Kaya yung iba nabubuhay po ng naghahanap kasi hindi natagpuan.
yung pangangailangan sa Panginoon. Kaya itong pinakamaganda yata yung produce ng harvest. Yeah. Oo. Alam mo, isa yan dun sa nakakatulong sa atin para yung magtiis ka. Kahit na hirap ka na, isa yan sa nakakapagpaano sa atin isang dahilan yan kung bakit mag-hold on ka, yung harvest na yan. Kasi meron po lagi. Hindi pwedeng walang harvest, mga kapatid. Lagi pong meron. Kasi kung walang harvest after the persecution, ibig sabihin doon, pinarusahan ka lang ni Lord. O kaya, pinabayaan ka lang niyang maghirap ng wala lang. Kaso hindi ganun ang dahilan ni Lord Laging sa ikabubuti yung kanyang word na Romans 8:28. Kaya alam nyo, mga kapatid, yung nangyari na sinasabi niya, na kung taga-comfy ka, alam mo yung pangyayari na yun. Ngayon po, nakatulong yun ng malaki na mawala yung sama ng loob doon sa mga pangyayari dahil biglang naintindihan mo ngayon. At saka lahat nagkaroon ng magandang pananaw. Oo. Ibig sabihin, kahit nagkaganon, makikita mo may mga sariling ministry. Tama. Nag-harvest na rin sila. Oo. Tapos on our part, naintindihan namin bigla na, kaya pala nangyari yun. Sa pamamaraan nga lang na masakit. Pero yung sinasabi niya kaninang harvest, ay naku naman, talaga pong hindi lang siya basta harvest. It is a rich harvest on our part. Kaya, thank you Lord po. At dyan po nagtatapos ang ating series na Christian Suffering for this week. And we hope and pray, mga kapatid, na yung mga pinagdadaanan po natin, hindi na po natin nire-resent, di ba? Hindi na tayo nagre-rebelde, pero ito po ay tinatanggap na po natin ngayon with a view sa mga magiging resulta nitong mga pagsubok na dinaranas natin. Kaya, thank you, Lord, sa pag-aaral na ibinigay sa atin ni Lord. In God's view na talaga ngayon. Yan, thank you, Lord. God's view na talaga. Pag tinignan po ninyo, God's view. Pananaw ng Diyos ang gamitin po ninyo. Use the eyes of faith para mag-iba yung inyong perspective sa sufferings. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Ngayon naman po, marami na namang mga tao ngayon na mag-ano ng birthday. Gusto ko rin batiin din. May anniversary Itong December 5 kasi, anniversary ni Brother Jojo and Sister Hermie. Wedding anniversary nila. Happy anniversary! Jo, happy anniversary sa inyo ni Sister Hermie. Okay, ngayon naman po, batiin na natin ang mga may birthday sa araw na ito, Sister Jam. Happy birthday po, mga kapatid! Ayan, we always have reason to celebrate, lalong-lalo na pagka-birthday. Thank you, Lord. Sabi po ng salita ng Diyos, be grateful for every year you live. Kaya isa po yan sa mga dahilan para po tayo ay mag-celebrate. Happy birthday again and happy anniversary. Ilang days na tayo ngayon? Before Christmas. Di pa we only have... Where is it? 20 days before Christmas. Sandali na lang yun, 20 days talaga. Kulang 3 weeks na lang. Pasko na. Ready ka na ba sa Christmas, ha? Ay, oo, thank you, Lord. Meron akong naiipon paunti-unti. Nag-mind ka na, no? Makakabuti pala yung mine na yan. Nakakaipo. Oo naman. Alam nyo, ayan po yung tinatawag naming pagre-ready sa Christmas. Kasi tuloy na tuloy po ang Pasko. Amen.
Alam niyo po, hindi dahilan ng pandemya. Tignan niyo nga kami Yes. rito. Magkano lang yung mine. Hindi, nagpapasalamat na rin ako kasi itong taon na to naka-celebrate ng 18th Birthday, si Para ako nasa Meggy. hotel. Oo. Tingnan mo, Pandemya pa yun. Tapos nagpapasalamat din ako. Itong year na to, may nag-sponsor sa aking college. Wow! Oh, di ba? Saan ka nakakita na ngayong Thank pandemic? you, Lord! Thank you, Lord, talaga. Hindi hadlang. Amen. Kaya po, i-celebrate po natin tong Christmas. Nag-giving pa rin, mga Amen. kapatid. Thank you, Lord. Hindi naman po kailangan na yung talagang hindi na kaya ng budget nyo. Ang mahalaga po rito ay naalala po ninyo na ang Pasko ay pagbibigayan. Amen. Pagbibigayan ng regalo. Ang baw. Nagbibigayan pala yun. Kantayin nga natin. Nagbibigayan ng regalo ang bawat tao. Nakangiti sa'yo ang bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Ano ang GCash number mo? Ipa-plus kuya bago matapos. Para tayong nangangaroling eh. Okay, thank you Lord mga kapatid. Excited lang po kami sa Pasko. Amen. At excited na po tayo dahil we only have 6 days bago mag-umpisa ang ating Christmas 12 blissful blessings of Christmas. Christmas. Kaya ngayon pa lang, excited na po kami lahat. At para naman po sa ating memory verse of the week, kakantahin yan ni Sister Lisa. Sige, At ito lang ha. Oh, ito lang. Wala na tayong time para mag-review eh. Dito po'y matatagpuan natin sa Heart of the Bible, ang tawag natin dito, that if you are a Christian, you must know this and memorize this, mga kapatid. Sige, Sister Lisa. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ayan. Pagka pala, lumamig, gininawa ko sa boses si Sister Lisa. Sumobre yatang Pag kumakanta pala si Sister Lisa, nagme-mellow yung kanyang boses at gininawa ko sa lamig. Malamig ang simoy ng hangin. plus nga ang Gcash na. Nakakalamig ang boses ni Sister Lisa. Yan po ang ating memory verse of the week na matatagpuan natin sa John 3:16. Thank you, Lord. At ngayon po, para naman sa new song of the week natin, Sister Lisa, ito ay composed ni Sister Sally Bartolome. at ang title ay Tuloy pa rin ang Pasko. ayan. Pakinggan po natin, mga kapatid. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Ano man ang iyong kalagayan, may lungkot man o ligaya, tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Mahirap man o mayaman, pag si Kristo ang nananahan, tuloy pa rin ang Pasko. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo
pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuloy pa rin ang Pasko. Ayan, thank you Lord. Ngayon naman, Sister Lisa, sino yung aabangan naman nila na mag-share sa araw na ito? Si Sister Liza and Liza Capuno, ang ating co-worker, at si Sister Jeanette Aquino. Ng ating Los- LBC Outreach. Ayan, panoorin po natin ang kanilang pagbabahagi. Good morning, Jesus! Magandang umaga muli mga kapatid namin na lagi po namin kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa araw na ito, mga kapatid, ang kasama ko po ngayon ay sila po ay nabibilang sa LBC. Ay mali. Oo nga. Los Baños, Bukal. Bukal, Kalawan. nasaan ang San Pablo? Wala. Wala. Kaya nga sabi ko SPC, Parang LBC. mali nga. Ayan, ang ating pong kapatid na si Sister G na taga Los Baños. At ang ating naman pong manggagawa na si Sister Lisa na taga San Pablo. Pababatiin ko po muna mga kapatid ha. Unahin natin si Sister G. Sister G, bati ka muna sa ating mga kapatid na lagi nating kasama. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Thank you, Lord. At nandito po ako ngayon. Kala ko hanggang panood na lang ako. Thank you kay Lord. At binabati ko din ang aking family, yung aking anak, at saka yung lagi kong kasamang nanonood ng Good Morning, Jesus, ang aking apo. Kaya thank you, Lord. At yun nga, pagka yung kanta natin, 2 Timothy 2:2, yung last, lagi niyang sinasabi, tutu. Kaya thank you kay Lord. Amen. Good morning, Jesus. Amen. Ngayon naman po yung ang aking pong kamanggagawa sa Panginoon na si Sister Lisa Albaran. Magandang umaga po mga kapatid. Napakalaking privilege po na nakasama for the first time dito po na sa ating Good Morning Jesus. Kaya ito po'y, dati nga sabi nga ni Sister G, dati-rati nanonood lang kami, pero ngayon kami naman po ang nakasalang. Kaya thank you, Lord. Tita Lisa, second time mo na. Bumati lang naman ako noon. Ngayon ay talagang nakasalang Hindi ako. pala counted yon. Kasi bumati lang siya, tapos sabi namin, sige, alis na kayo, tama na. Hindi nga naman counted yun, mga kapatid, okay? Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At sa umagang ito po, mga kapatid, alam po namin na ang maririnig po ninyong mga patotoo, lagi naman po, lahat po ng aming sinishare dito ay hindi po namin gawa-gawa. Hindi rin po ito gawa-gawa ng kahit na sino at hindi po ito scripted, mga kapatid. Ano po, ang pwede lang po kasi naming ibigay sa inyo ay kung anong meron kami
na kung ano rin naman po ang meron kami, binigay din naman ni Lord. Kaya yun lang po ang pwede naming i-share sa inyo. At ang lahat po ng sinishare dito ay naranasan lang po namin, mga kapatid. Ano po, kami po ay hindi mga scholars of the Bible. Kami po'y hanggang ngayon ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ang amin pong, hindi po namin sinasabing kami mga magagaling na magturo. Kung hindi, ang amin po ay gusto lang naming maibahagi sa inyo kung ano po ang ginawa ng Diyos sa buhay namin. Yun, wala pong pwedeng makapag-refute noon because it is our own experience and relationship with the Lord. At yun lang po ay gusto naming ibahagi sa inyo. Kaya po sa umagang ito, alam niyo po, si Sister Lisa kasi ay ang worker assigned sa Los Baños Outreach. Kaya kung tutuusin, mas marami siyang alam sa akin tungkol kay Sister G, hindi ba? Kaya ibibigay ko kay Sister Lisa muna ang portion na ito para makapagbahagi naman siya pati. Tapos po si Sister G. Sister Lisa. Yan. Thank you, Lord po. Matagal-tagal na rin naman po kasi akong manggagawa. At talagang ang assignment ko lang naman po lagi ay San Pablo at saka LBC. At talaga pong sa totoo lang, at yun po ay isang malaking pagpapala mula sa ating Panginoon, na pag ikaw ay manggagawa, talagang yung buhay ng iyong mga pinupuntahan, talagang kasama mo sila. Para bang yung pamilya, kaya nga tayo ay comfy family Tama. Kasi yung pamilya ang turing natin sa bawat isa. Tama. Kaya nga nakakatuwa, yung bang pag may problema, tatawagan ka rin. Pag naman may mga blessings, yun po bang kasama ka sa lahat ng dinadaanan nila sa buhay? Masaya, may kaunting lungkot, may kaunting problema. Yun bang iisa lang kayong magkakapatid na laging sama-sama at nararamdaman mo kung siya'y masaya, masaya ka din. Kung malungkot siya, malungkot ka din. So yun po ay isang malaking pagpapala sa mga manggagawa na kumbaga kami nakaka-relate po talaga sa mga tinuturuan namin. Kasi hindi lang naman po kami ang nagtuturo, kung hindi kami po rin itinuturuan nila. Kasi yung mga experiences na hindi naman natin minsan na-experience, malalaman mo yung mga nangyayari sa kanila at pag nalaman mo yung nangyayari sa kanila at dumating ka sa ganung pagkakataon, alam mo na kung ano ang gagawin. At yun ang maganda sa atin na si Lord lagi ang inuuna. Kaya si Sister G po, ang alam ko, hindi naman talaga siya taga Los Baños taga Norte rin po siya. Amen. Pero dahil ang ibinigay sa kanya ni Lord ay taga Los Baños, kaya naging kaprobinsya namin. Kasi Los Baños, San Pablo, ito po ay lahat ay sa Laguna. Kaya si Sister G, yan ay malaking pagpapala na napapunta siya dito sa Laguna dahil nga napasama po siya dito sa ating comfy family. Sister G, ano ba ang paano ka ba napunta dito? Amen. Thank you, Lord po. Actually, taga Norte nga po ako, Ilocana po ako. Taga Nueva Vizcaya po ako. Si Mami Tess Viloria po ay kababayan ko. Sister, batiin mo naman sila sa Mami Tess, lengguwahe mo. Yung mga kababayan. Naimbag nga aldaw amin kada kayo, kakabisat ko at taga Norte. Ilocano yan, Sister G? Opo, Ilocano po. May alam ako sa Ilocano isang sentence. Ano, Sister? Nagdakkel, tiboksit mo. Ang laki Masama ng ba tiyan, yun? no? Ang laki ng tiyan. Ay, ganun ba yun? Ibig sabihin, busog. Okay. Amen. Sige, Sister G. Thank you, Lord. Kaya ako nandito sa South ngayon, from North to South, kasi ang aking brother husband po ay taga Los Baños. Yeah. Kaya, at ang pinakamalaking blessing po ay napasama ako dito sa Comfy Family. 22 years ago na po kami dito nakasama. Kasama ko sila, Sister Mai. Paano ba kami nagsimula dito? Gawa nung business na Amway. Magkakasama po kami. Then, nayakag kami ng isang kasister natin, sila Sister Merly Sobrevilla. At yun nga, hanggang ngayon. Salamat kay Lord at hindi niya kami, although madaming pagsubok na dumating, ups and downs, pero si Lord talagang dito kami dinala sa family na to. Kaya thank you kay Lord.
Yan. So, Sister G, ano naman ang iyong life verse? Life verse, yung Proverbs 3:5-6, isa sa mga memory verse natin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Tama ba, Esther? Tama po. Thank you, Lord. Kasi itong verse na to, buhay na buhay sa amin, lalo na ngayong pandemic. Kasi before mag-lockdown, di ba March nag-lockdown na tayo? March 29, dumating, all of a sudden tumawag si brother husband, sabi, papauwiin daw siya. Sabi ko, Lord, papauwiin. Di ba ang daming proseso? Tapos sabi ko, big sabihin, during lockdown, di tayo sure kung hanggang kailan. Pero sabi ko, Lord, alam ko na ikaw na lagi kang nandyan. Nung dumating March 29. At tapos ilang buwan yan. Sabi ko, Lord, paano ba to? Wala, alam niyo naman pag nandito sa Pilipinas, puro gastos. Tapos yung bills. Pero alam ko na si Lord nag-provide lahat. Talagang kumilos si Lord sa buhay namin. Kasi tawag dito, meron siyang binigay na isang ways na para kumita. Si brother husband, tawag lagi siyang, yung welding machine na binigay sa kanya ni tito nila na galing Amerika, nagamit yon, ginamit din ni Lord yon para magkaroon kami ng, tawag dito, ng pagkukuhanan ng pang-araw-araw. Kaya thank you kay Lord kasi every time na makagawa, di ba pinopost ko yun sa FB ko, may nag-order, kaya sabi ko, Lord, ikaw lang talaga. Kung wala ka talagang, wala din kami sa ganito. Kaya salamat kay Lord. Tapos, eto na, dumaan ng March, April, hanggang sa June, July, sabi ko, wala pa rin tawag. Ang hirap daw pong magpaalis kasi close daw lahat ng borders ng Middle East. Hindi pwede. Kaya, Lord, sabi ko, alam ko, nakikilos ka, walang imposible sa'yo, at ikaw ang mangunguna sa buhay namin. Kahit na may alam naman ng lahat, open book naman yung buhay namin na may nangyari in the past, at di ko masasabi kung ano, basta si Lord na lang. Binigay ko na kay Lord yung problema na yun. Sabi ko, Lord, long overdue na to. Ikaw na ang gumawa. Ikaw na mag-solve ng problem na to. At alam ko na hanggang ngayon kumikilos si Lord sa buhay namin. Kasi during pandemic, kumilos talaga si Lord sa buhay namin. Nandyan siya, ang tagal naming magkasama. Pero dumating din pala yung time na nakakapagod din. Napagod din ako, pero sabi ko, Lord, bigyan pa ako ng strength para makayanan ko. At alam ko na hanggang ngayon hindi ako pinapabayaan ni Lord kasi kung hindi pinabayaan na ako ni Lord, wala ako dito ngayon. At alam ko na patuloy pa rin kumikilos sa Lord sa buhay namin. At yun nga, August, thank you kay Lord, nakaalis na si brother husband. Although ang daming pinagdaanan, yun yung swab test, quarantine, pero alam ko na si Lord, kahit na medyo, sorry Lord, hindi na lang, medyo pasaway, kasama pa rin niya si Lord kasi yun nga, family pa rin kami. Tsaka salamat din kay Lord at lahat-lahat ng blessing na binibigay niya sa family namin na share din sa iba. At alam ko na in His time, makakasama ko din siya dito. Kaya thank you, Lord. Amen. Talisa, bago ka magtanong ulit kay Sister G, alam mo yung Proverbs 3, 5, and 6 na yan? Yan po ay isa sa mga salita ng Diyos na pinarealize sa ating lahat sa nangyari sa mundo. Kasi nga, madiskarte ang tao sa totoo lang. Tapos, magagaling tayo masyado. Na hanggat hindi dumating yung ganitong pagsubok, no? Talagang kinailangan pa ang pandemic para ma-realize nating mga tao na kailangan natin ng Diyos. At hindi ka talaga pwedeng manangan sa sarili mong karunungan. Dahil yung karunungan mo nung nag-pandemic, dinala ka kung saan, wala rin, di ba? So, yun po ay isa sa greatest, actually, realization ng mga tao sa pandemic na ito. Hindi ka kasi pwedeng limitado kasi ang kakayanan ng tao na kailangan nating maintindihan at i-accept. Maraming mga tao kasi na medyo ma-pride,
mayayabang na, hindi nakarating ako dito dahil pinaghirapan ko to, matalino ko, kaya ko yan, di ba? Pero dito, pinakita ng Diyos na walang in-spare eh. Kahit mayaman, may namatay na mayayaman. May mga namatay na may hirap. Di ba? May mga namatay rin nga na manggagawa. So, ang ibig sabihin po nito, we are not in control of our situation. God is. At yun ang kailangan nating ma-realize. Di ba, Sister Lisa? Alam ko meron pang isa. May isa ka pang Mike Talisa. may isa ka pang life verse. Be still and know that I am God. May kanta yan, Sister G. Kantahin mo nga. Be still. Yan. Kumakanta rin yan si Sister G eh. Please, Nog. Nauna. Si ano? Nog, babaan mo, Nog. Yan. Yan, alam mo yan? Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Diba ang hirap i-memorize ng lyrics nun? Actually, may gusto siyang awitin. Ha? Kasi may gusto siyang awitin. Oh, hindi yun yung kasi yung word niya eh, yung be still and know that I am God. Alam nyo, siniris natin yan dito. Yung be still na yan, Sister G. Napapanood mo? May natatandaan ka ba doon sa, tungkol dito sa be still na to? Meron ka bang ma-share? Kasi word mo ito eh. Bakit ba binigay ni Lord sa iyo ito? Kasi sa matitinding pagsubok na dumaan sa family namin, parang pag ikaw nandun, bibigay ka na kung wala si Lord sa'yo. Yes, tama. Pero hindi talaga kami, lalo na ako, hindi ako pinabayaan ni Lord. Kasi that time, way back 2011, actually second life ko na to eh. Binigay ni Lord sa akin. Bibigyan na talaga ako. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang, sabi ko na eh. Okay lang yan. Gusto ko na umuwi that time. Pero hindi ako pinabayaan ni Lord. That time, malaking sasakyan ko. Diba, na siguro that time nakita nyo yung X-Trail na dala-dala ko noon. Gusto kong ihulog sa bangin. Gusto kong ibangga sa bus. Kasi may bumulong sa akin noon na, yan, gawin mo yan. Boses ng demonyo. Pagka pala tayo, down na down, maririnig mo yun. Pero hindi tayo pinabayaan ni Lord. Hindi ako pinabayaan ni Lord kasi dinala niya ako sa magandang lugar. Instead na doon sa, binubulong sa akin, dinala niya ako sa isang lugar na maganda. Dinala niya ako sa Nuvali. That time, maganda nung part ng Nuvali. Pinag-rest niya ako doon. Tapos, hanggang sa makauwi ako, inalalayan ako ni Lord. Kasi nakita ko yung, hindi naman sinasabi na yun yung si Lord, basta yung, may reminder na binigay sa akin si Lord na sign yung nasa kotse ko na rosary. Yung si Lord may cross. Kaya alam ko na nag-remind si Lord sa akin that time na, Lord, na anak, nandito lang ako, kapit ka lang sa akin. Kaya yun nga sabi, be still. Kaya every time na dumadaan ako sa matinding pagsubok, inaalala ko yung word ni Lord na, be still, anak, nandito lang ako. Kahit gaano pa yan katindi. Kaya thank you kay Lord. Hindi enough yung thank you para ibigay sa Kanya dahil sa mga magagandang bagay na ginagawa niya sa buhay ko, lalo na ngayon. At alam ko na unti-unti, inaayos ni Lord yung family namin. Yeah, thank you kay Lord talaga. Alam niyo po, may alam din naman ako sa nangyayari sa Kanya. Kasi pag nangangailangan Sister G ng prayer, nagme-message din siya sa akin. At yung nararanasan niyang pagsubok for so long, ako ngang napapagod para sa kanya eh.
Kasi nga, sobrang tagal na di ba? Pero naalala ko rin naman, meron tayong isang kapatid na 25 years yung problema niya. Pero mas matindi pa yun. Pero 25 years, tiniis niya yun, mga kapatid. Kung yung sister na yun siguro, lumapit sa akin 10 years before ng 25 years niya, baka sinabihan ko siya ng ng iba. So, saludo ako doon sa mga sister wife na hindi yung matiisin. Ganon. Kasi ang mother ko ganyan. Sister G, yung mother ko, sobrang matiisin na kami na ang nagsasabi before sa kanya na iwanan mo na yan, daddy ko. Pinapaiwan na namin ng daddy ko sa kanya. Kasi nga, nung mga panahon na yon, yung father ko, mabait. Sobrang bait. Walang kasing bait. Alam mo na yon. Lahat na lang yon. So, yung mother ko, hindi namin maintindihan before. Ba't ka nagtitiis? Tapos, tinitiis niya, pati kami apektado Kasi nga parang nagagalit na rin kami sa father ko dahil sa ginagawa niya sa mother ko. Pero, nung tumanda na ako, at yung father ko ay nakapaglingkod kay Lord, naunawaan ko siya. Naintindihan ko siya. Na narinig ko rin ito sa isang asawa ng manggagawa dati na madaming anak sa labas yung asawa niya. Tas umabot sa point na yung isang anak nung asawa niya, inalagaan pa niya. Tas pag pumupunta sa comfy, dala-dala niya. Ganon. Up to now, meron pa tayong mga ka-sisters na ganon. At ako'y saludo doon. Sabi ko, baka kung ako hindi ko kaya yun. Ngayon, sabi nung isang sister, bakit pa kasi ayaw mo pang iwanan? Sabi nung isang sister, ganyan na yung ginagawa sa'yo, tapos paulit-ulit. Alam mo, na kay Lord na ngayon kapatid natin na yun. Pero, hindi ko po makalimutan yung sinabi niya. Ang sabi niya, kasi ako na lang ang nagdudugtong sa asawa ko at saka kay Lord. Sabi niya, eto daw si Lord. Yung asawa niya hindi lumalapit kay Lord. Ako na lang ang dugtungan nila, dalawa ni Lord. Pag iniwanan ko pa siya, wala nang ugnayan daw sa kanila. Saan siya pupulutin? Grabe, no? Oo, grabing pag-ibig, mga kapatid. At doon ko po na-realize na nung after ng maraming taon na ganun ang aming problema sa father ko, si Lord talaga ang gumawa ng sitwasyon na walang makakapitan at walang malalapitan kaming lahat, pati ang father ko na dati pinagmamalaki niya yung kaya niyang gawin. Sabi ko nga sa'yo mabait Dami niyang pwedeng gawin. Pero inilagay siya ng Diyos sa sitwasyon na wala siyang pwedeng takbuhan kung hindi pabalik kay Lord. At doon siya nakakilala ng todo kay Lord. Tapos bago kinuha ni Lord, nakapaglingkod pa. Kaya, nung ng father ko ay nakapaglingkod kay Lord bago siya kinuha ng Diyos, doon ko na ipagpasalamat, buti hindi siya iniwan ng mother ko. Kasi kung iniwan siya, di kami umiiyak din ngayon dahil mawawala siya nang hindi naglilingkod kay Lord. Yun pala yung iyakan natin. Pag may mahal tayo sa buhay na nawala, na hindi lumapit kay Lord, doon ka pala mag-iiyak. Kaya pala ang Kristiyano ngayon, pagka namatayan, pumunta ka, di ba? May lungkot, pero yung comfort ng Diyos, kasi alam mo pala na kapag kayon ay naglingkod sa Panginoon, to be absent in the body is to be present with the Lord.
pag naglingkod kay Lord, pag kinilala ang Diyos na Panginoon at tagapagligtas, alam mo kung saan. Kaya ako'y believe sa mga ganun, mga kapatid. Yung Psalm 46:10 na yon, Sister G, alam mo, ano yan? It takes complete trust kay Lord for you to be still. Tayo kasi, mapamaraan. At saka tayo, yung on the go. Gusto natin, pag meron tayong nakitang mali, ayusin agad. Nang hindi man lang nagtatanong kay Lord na, ba't nangyari yun? Baka may purpose ang Diyos. Baka may gustong gawin ng Diyos doon sa taong yun. Tayo, ang ano natin, pag nakita natin, gusto natin, kumilos agad tayo. Nauuna pa tayo kay Lord. Pero itong being still and know that He is God, you have to take God as God for you to be still. Hanggat hindi mo kinikilala ang Diyos na siya'y Diyos, hindi ka titigil eh. Gagawa ka ng gagawa na lang ng pamamaraan mo, sa sarili mong timing, sa sarili mong pamamaraan. Pero ang sabi niya rito, be still. Lalo na ngayong pandemic, di ba Tita Lisa? Nag-still ka ba, Tita Lisa, ngayong pandemic? Aba, still na still. Still na still. Alam mo si Sister Lisa, may sharing din dito sa Psalm 46:10 na to eh, di ba Tita Lisa? Long ago na yun, Sister Ree. Ito pong Psalm 46 verse 10, yung be still and know that I am God. Ito yung panahon na yung aking second son, may girlfriend. Tapos nalaman namin, nag-break sila, nagpunta sa akin yung girlfriend, Mami, tita, hindi na po ako pupunta dito kasi po ay kami nag-break na. Sabi, bakit kayo nag-break? Tanungin niyo po ang anak niyo. Yung palang anak ko, may isang naka-textmate na isang buwan lang naka-textmate. Binrake yung kanyang girlfriend for 6 years. So, taranta rin kami. And then one day, hindi naman namamaala kasi alam na mapapagalitan ko. Ang minsan, hindi umuwi. Sabi ko, nasaan ang ating anak? At hindi umuwi. Tawag kami ng tawag, naka-off ang cellphone. Kinabukasan nung umuwi, sabi sa akin Mami, gusto ko kong makausap kayo ni Daddy. Magkita-kita po tayo doon sa Shakey's. Kinakabahan ako. Sabi ko, ano kayang ginawang kalokohan ng anak ko? Punta kami mag-asawa. Kaya lang, pagdating namin doon, sabi ng aking asawa, may kasamang iba. Sabi ko, patay. May kasamang iba. So, anong nangyari po, to make the long story short, yung babae po, pinapunta kami doon sa kanila. Sabi ko, anak, ilang taon na ba yan? 19. Sabi ko, thank you, Lord. Hindi maaakusahan ng kung ano. Di punta kami doon sa kanila at kakausapin daw kami ng parents. Pagdating po namin doon, naandun ang buong pamilya. Lahat na ng kasama, lahat na ng kamag-anak ay naandun. Sabi ko sa asawa ko, patay, mukhang tayo ay shotgun wedding. Sabi ko, mukhang shotgun wedding ito. Usap. Sabi nung nanay, ay ganito po, bumalik na lang po kayo sa the next month. Sabing ganyan. So, paliwanagan. Balik daw kami, uwi po kami. Sa bahay po, pagdating namin sa bahay, tinawag ko mga kapatid ko, ganitong usapan, ganyan-ganyan. Di ang ingay po namin. Talaga pong napakaingay. Ang hirap pong lahat naririnig mo nagsasalita. Alam niyo po ba, biglang may umimix sa tenga ko? Ang sabi sa akin manahimik ka. Sabi ko, manahimik ka? Biglang pasok po noong Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. Alam niyo po, sinabi ko sa lahat na nagsasalita, tigil lahat. Wala nang iimik. Bahala si Lord. Alam niyo po, nangyari yun ay before Bible study. So, tawag po ako kay Mama Cora, sa mga kapatiran sa San Pablo. Sabi ko, ipag-pray ninyo kasi pinababalik kami sa September. Sabi kong ganyan. Alam niyo po, Bible study, di kwentuhan po kami. Siyempre, pag ganan po may problema, lagi niyong pinag-uusapan yung problema ng isa, hindi po ba? So, pagdating po namin doon, nag-upo po kami, pinagkukwentuhan namin, biglang tumawag ang asawa ko. Alam niya, sabi, walang mangyayaring... Tumawag yung nanay na hindi ko po alam kung paano nakuha ang number ng asawa ko.
At ang sabi ay, walang mangyayaring, alam niyo yung mamanhikan. Sa amin po sa probinsya, ay, dito ay bulungan din. Mamanhikan at bulungan. Walang mangyayaring bulungan. Alam niyo po, ang pagkakasigaw ko ng, thank you Lord, totoong-totoo ang Psalm 46, verse 10. Kaya yan po talaga ay, pag si Lord po, pag po talaga ako'y meron ding mga pinagdadaanan, malimit pong ibigay sa akin ni Lord yung Psalm 46 verse 10. Kagaya nga po nitong nagdaan, ang ibinigay naman po sa akin ni Lord, kasi syempre po, napag-usapan po yan si Judith. Si Judith, ako din po ay may Judith. Judith. So, sabi ko po, talaga pong, parang kaya tanong ni Sister Ria sa akin kahapon, bakit parang namayat ka, Tita Lisa? Naalaala ko, baka gawa nun. Gawa ni Judith? Gawa ni Judith. Kasi, tawag po kasi ng tawag. Sabi ko, ba't gano'n? Nagbabayad naman ako. Tawag pa ng tawag. Hanggang sa alarmado na po ako. Ang ibinigay po sa aking word ni Lord ay yung sa John 14:1. Let not your heart be troubled. Believe in me, believe in God, believe in me. Sabi ko, ay, salamat. Alam niyo po talagang totoo na isama po pa yung Psalm 46 verse 10. Talaga pong ikaw ay magkakaroon ng kapahingahan. Alam niyo po sinabi ko kay Lord, Lord, gusto ko namang makatulog ng maayos sa gabi. At saka, ayoko ng pagising, kinaalaala ko agad. So, wala na po talaga, Lord. Iintayin ko na lang kung ano ang gagawin mo. Yun lang po talagang sinabi ko kay Lord. Kasi sabi mo, wag ako matrouble. Gusto mo, manahimik ako. So, bahala ka na po. Ibinibigay ko na sa inyo kung ano man ang gagawin nyo, bahala na po kayo. Hindi po talaga ako nag-effort na, hindi na po ako nag-effort. Tinatanong ako ni Dan, ano ma, tumawag ba? Tumatawag. Pag binuksan ko, ewan ko, pinakikinggan nila ako ng music. Music lang ng music na music. Nung minsan, inabot po ng 30 minutes yung music. Sabi ko, nung ano ko, patayin mo na yan, mami. At wala ka namang kausap. Alam niyo po, nakakatuwa si Lord. Nung tumawag, ang maganda po, reconstruct nila yung aking sinabing amount na kaya kong ibayad, mas mababa pa po doon. At ang pinakamaganda po, may anak po akong sumagot. Kaya, thank you Lord yun. Kaya napakahalaga po na pag may sinabi talaga ang Panginoon sa'yo, pakinggan mo. Yes. Kasi pag hindi tayo nakinig sa sinabi ng Diyos, gagawa talaga po tayo ng gagawa ng kapamaraanan. At hindi lang po yun. Tayo po ay, yung ating kaisipan, mawawala po talaga ang focus natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Alam mo, Talisa, isa sa meaning nung be still and know that I am God ay stop stressing about stress, di ba? Stop stressing about your situation or your battle and trust the Lord. Know who is on your side. Hindi pa kapag meron kang kaaway. Ako nung maliit ako, pag may kaaway ako, hahanapin ko yung pinakamatapang sa school eh. Tapos samahan mo ko, pupuntahan natin yung umaway sa akin. Ang lakas ng loob ko. Kasi alam ko, matatakot sila dun sa kasama ko. Ganon, dapat ang sitwasyon natin kay Lord. Na yung stop fighting, cease striving. Kasi ang kakampi mo, ang Diyos. Oo, pag ang kakampi mo ang Diyos, wala ka na dapat gawin na sa sarili mo eh. Kasi yung presence lang ng Diyos ay enough na. Ayan. Sister G, saan ka kumukuha ng strength? No other than the Lord. Kung wala si Lord? Kung wala si Lord, matagal na din. Kung wala, bumagsak na ako. Hindi niyo na ako makakasama ngayon. Ang dami na nagtatanong mga kapatid, paano daw ako nakakatawa? Bakit daw ako hanggang ngayon nandito? Sabi ko, si Lord yun, hindi ako. Si Lord lang talaga. At sa mga gantong pagkakataon ka makakapagpasalamat. Amen. Na Thank you, Lord. nakilala ko si Lord, no? Amen. Lalo na ngayong pandemic, kasi talagang ang dami ginawa si Lord na situation sa amin ngayong pandemic. Yun nga, first time, for how many years na kami? 27 years na kami kasal ni brother husband. Hindi kami nagkakasama ng matagal. Mga 1 or 2 months. Dahil 2 months, seaman bihira no? pa nga yun Seaman eh. ba nga? Seaman. Mandaragat din. Amen. Pero meron kang
merong bagong blessing naman na ibinigay sa iyo ang Diyos, 'di ba? Yung bundle of joy mo. Ayun nga. Kwento mo naman ng sandali lang, kahit sandali lang. Bundle of Joy, ang aking apo, na, yun, nakikita niyo siguro sa Facebook. Magto 2 years old na siya ngayong October 30. Binigay talaga sa amin ni Lord yun. Kasi nung, mga few months back, parang hindi namin nakakasama kasi parang pinagdadamot. Medyo parang pinagdadamot sa amin nung magulang ng babae. Tapos nung yung nanay pala, nito, nung nag-pandemic na, parang siguro may ginawa situation si Lord na kulang sila sa ganito. And then, nag-decide sila na baka pwede sa amin muna. Kaya sabi ko agad, thank you Lord. Kinonsult ko din si brother husband. Sabi ko, pwede daw ba sila dito? Sabi, oo. Kaya thank you kay Lord. Kasi yun ang, ngayon parang yun ang nagpapaano sa amin. Na yung mawala yung focus namin dun sa isang situation, na siya na parang ngayon naging focus namin. Thank you kay Lord kasi sa age niya na mag-2 years old, alam na niya yung kay Lord. Kaya thank you kay Lord. Alam niyo po, kapag pag-uusapan kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nating lahat, sabi nung mga kapatiran natin pagka ini-invite namin, naku, anong sasabihin ko doon? Hindi, wala akong masyadong sasabihin. Pero tuwing may uupo rito, nauubusan ng oras tayo lagi. Tapos sasabihin, grabe, nung dami ko pang pwedeng i-share, tapos wala nang time. O kagaya ngayon, wala na naman tayong time. Babalik. Oo. Kaya, Talisa, ano bang maipapayo mo bilang isang manggagawa? At anong pwede mong ipagpasalamat na ikaw ay manggagawa? Naku, napakadami po. Napakadami kong dapat ipagpasalamat. Unang-una talagang malaki po ang nabago sa buhay namin. Naalala ko si Sister May kanina tungkol sa bahay. Kami rin po, yung bahay namin, hindi naman talaga hindi lang kami ang may-ari. Maraming may-ari. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, siya rin ang nag-provide ng lahat ng mga bayarin. Yun po ngayon ay masasabi kong amin na. Amen. Kaya yun po isang pagpapala ng Diyos. At yung pong pandemic, may maganda rin po talagang dinala yan sa buhay ko. Yun pong aking brother husband, na walang ginawa yun po, linggo-linggo na inom po yun. Tapos hindi ko mapatigil sa paninigarilyo. Kahit po yun ay uma-attend na ng prayer meeting, tsaka Bible study, diretso pa rin po yung kanyang ginagawa. Ay since nag-pandemic po, ay hindi siya makapanigarilyo, hindi po siya makapag-inom. So nung pwede na lumabas, takot siya lumabas po ng bahay, hindi po siya umaalis hanggang doon lang sa aming kapitbahay. Hindi na po talaga siya nakapanigarilyo. Hindi na rin siya nag-inom. At medyo gumanda nga yung kanyang katawan, medyo nanaba siya. Kaya sabi ko nga, iba ka talaga, Lord. Kasi yun po talaga ipinagpe-pray ko, Lord. Gabi-gabi yun. Sabi ko, Lord, nakahalay hands pa ako. Lord, alisin mo po yung paninigarilyo. Alisin niyo po yung kanya. At yung pong pagsusugal. Kasi talaga po, ang asawa ko po, ang tawag po ng kanyang mga anak ay Olympian. Kasi lagi pong swimmer. Kasi po yung mahjong, swimmer po yun. Na lahat po ng pinupuntahan nun, ipinagpe-pray ko. Sabi ko, Lord, isara mo uli yun. Totoo naman po. Pinakikinggan po talaga ako ni Lord. Talaga pong isinasara. At may mga minsan sitwasyon na hindi siya pupunta doon. So ngayon po nag-pandemic, wala. Sige, hindi ka pwedeng. Wala talaga. Natigil po yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pagsusugal po. At sabi ko nga kay Lord, Lord, talagang ikaw lang ang pwedeng gumawa ng mga bagay na yan. Yung sitwasyon, hindi po pala talaga tayo dapat mainip. Kailangan talaga naghihintay tayo sa right timing ng ating Panginoon. Yun lang po ang kailangan natin, trust, tapos yung patience natin. Huwag po tayo magreklamo. Kung hindi, wala tayong gagawin kung hindi magpasalamat anuman ang sitwasyon na atin pong dinadaanan. Kaya nga, di po ba yung 1 Timothy 6, 1 Timothy, yung pray at all times, give thanks. Ayun, 1 Thessalonians 5:16-18. Be joyful, be prayerful, give thanks in all circumstances. Talaga pong napakahalaga na tayo ay laging nagpapasalamat sa Diyos.
alam niyo po, pag tayo pala ay laging nagpapasalamat sa Diyos, ang lagi pong daladala ng pagpapasalamat sa Diyos ay yun pong kagalakan na nagmumula sa Kanya. Amen. Yun po ang isang bagay na natutunan ko na anuman po ang ginagawa ko, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kahit po ang pangit-pangit ng sitwasyon ko, talaga po ang aking sinasabi lang kay Lord, salamat kasi alam ko na may maganda kang gagawin. Amen. Thank you, Lord. So alam nyo na po ang dahilan kung ba't nagkaroon ng pandemic. Dahil nag-pray si Tita Lisa. Siya palang may kasalanan. Ha? Joke lang po yun. Pero nakikita mo kung gaano ka-importante ang bawat isa sa atin sa ating Panginoon. Kaya, ayan, ako. Lagot na naman tayo. Overtime na naman tayo. Pero maraming salamat, Sister G. Paalam ka na, Sister G. Thank you, Lord po. At ang ano ko lang po, anumang sitwasyon meron po tayo ngayon, lagi po nating tatandaan na hindi tayo iniiwan ni Lord. Amen. Kapit lang at magtiwala lang sa Kanya. Dahil anak tayo ni Lord, mahal tayo ni Lord. Amen. And we will end on that, mga kapatid. At dahil may kamanggagawa akong kasama, Talisa, closing prayer. Yan, thank you Lord. Tayo po ay manalangin. Diyos, Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat na siyang pinagmumula ng lahat ng mabubuti at magagandang bagay at lubos na nagmamahal sa aming lahat. Muli po Lord, ang papuri, pasasalamat, pagdakila, pagsambat, parangal ay tanging sa iyo lamang. Salamat po Panginoon sa umagang ito na ikaw po ang nagtalaga ng lahat ng bagay. Pangunahan mo po kami Lord sa aming maghapong gagawin at alam namin Lord na ikaw po ay aming kasakasama. Lord, alam namin na sa live streaming na ito, marami pa po Lord, mga kaluluwa ang maaabot ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless you, mga kapatid. See you again tomorrow. Bye po. Bye! Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa. Pagdating ng Oktubre, ngunit pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli, kagalakang hati. Pag sumasapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibibigay. si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikaw at ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi,
aking nag